Sa bayan ng Bungabong, munting bayan na buhay dahil sa bukirin at mga magsasaka, palay, niyog, saging at gulayan ang bumubuhay dito. Sa katunayan, ang Bungabong ay tinaguriang organic capital of Oriental Mindoro. Sa bawat butil ng bigas sa ating pinakain, may kwento ng pawis, sakripisyo at pagkasa. Ngunit sa likod ng bawat masagana, naroon ang mga kamay na patuloy na lumalapit. So, ilang taon na po kayong nagsasaka? Magkatapos ng taon na. So, ano pong mga suliranin ang nararanasan ninyo tuwing nagsasaka? Ay tulad yan sa sobrang init. Kailangan natin na makatalok agad, hindi makatalok. Dahil wala nga tubig. Tapos wala namang pambili ng mga abono, mga insecticide. Kaya hindi kagad makapagtalok ang tulad naming magsasaka. Talagang ang karanasan ko doon ay puro hirap, dinadanas. Bago kumukamtan ang iyong pinaghirapan, maghirap ka muna ng katakot-takot. Yan ang tuwing lang magsaka ka na sa looban ng isang taon, ay dinadanas mo ang hirap bago mo makamtan ang iyong pinaghirapan. Sa isang taon po, mga ilang beses kayong nakakapagtanim? Isang bihis lang, sa ulan lang. Anong buwan po kayo nagtatanim ng mga palay? June, July. Pagdating po sa iba't ibang organisasyon po, nakakatanggap po ba kayo ng mga tulong? Katulad po sa DA? Wala. Binhi. Sa bawat tanim na gulay, may pag-asang inaani. Ang mga magsasaka ay buong puso na nakikipagsapalaran sa init upang maalagaan ng ayos ang kaniyang pananim. Anong mga programa ang inaalok ng Department of Agriculture para suportahan ang mga magsasaka ng palay at gulay? Sa ngayon, ang program na para sa El Nino ay yung mga pa lang, information dissemination campaign pa lang na merong El Nino, dahil base nga sa forecast ang El Nino ay super El Nino. Hindi pala super El Nino. Yung strong El Nino ay tatama ng 3rd, 4th quarter ng September, October, November. So sa ngayon, ang Department of Agriculture at saka ang Provincial Agriculture Office, municipal kami, nagkakala pa lang kami ng mga data na mga posibleng tamaan. Tapos may mga propose kami na mga projects at saka mga livelihood program na ipopropose namin sa national government. Halimbawa, yung mga solar irrigation, tapos yung mga drought-resistant varieties na palay, tapos yung pagbibigay ng ibang intervention kagaya halimbawa ng solar-powered irrigation, tapos yung mga plastic drums para ipunan ng tubig para dun yung sa mga magtatanim ng gulay, at saka yung pagbibigay ng mga fuel subsidy. Yun, mga nakaprogram na pwede namin alayin sa farmer. Ang process, so paano tinitiyak ng DA na patas ang pamamahagi at naaabot ang lahat ng kwalipikadong magsasaka? Yun nga, pinaparegister namin sila sa RSBSA. Tapos, hindi ibig sabihin nakapag-register ka na. Pag nakapag-register ka na, binabalidate pa yan, inaano ng GPS. Yung, bawa ikaw, nag-register ka sa RSBSA. Sabi mo, meron kang isang hektarya ng tubigan, sinertify ng barangay. Pag yan ay na-input na namin, ay bababa ng taga-region, tapos susukatin. Tuturo mo kung talaga. Ay, yes.
kailangan masukat using GPS kasi minsan nag-overlap. Halimbawa, kayo magkapatid. Nangyayari ito malimit. Halimbawa, kayo magkapatid ito, magpaparegister sa hektarya. Ikaw, isa hektarya din. Para makakuha pa kayo. Ngayon, gine-geotag na namin yan para tama yung sukat. Ano po yung ginagawa niyong action tungkol po dito? Kunwari po, parang sinasabi na hindi nakatrack, gano'n. Chine-check namin yung kanilang status kung farmer talaga sila. Madami kasing pangyayari dahil nakasystem nga yung sa DA na registration. Minsan nawawala talaga yung pangalan lalo na nung unang-una dahil nagpapalit ng system, nag-upgrade sila. Pag nag-upgrade sila, may namumura. Tapos ang naging solusyon nung yung upgraded na dahil mahirap yung magpa-update ito, kagaya nitong mga papel na ito updating ito ng registration. Ang nito ngayon, dito na ito sa amin tinatype. Dito meron inano na nila kami ng system para kami na mag-edit, i-upload na lang nila para mas mabilis. So yun, kung hindi pwedeng, halimbawa kagaya ng mga partner na natanggal, wala na kami magagawa doon sa susunod na season na sila pwede kasi ang aming pag-release ng bini, yung kanilang mga pangalan galing sa national government. Ano talaga yun. Isasend nila sa amin, nandun na yung pangalan, may form na, ipiprint na lang namin, ipirma lang ang partner sa dulo. Wala na kami magagawa doon. Maliban na lang kung kapag nirecheck ulit namin sa system, hindi lang napasama, yung pwede yun, mabibigyan. Sir, di ba nagbibigay po kayo ng mga input? Pinamonitor niyo po din po ba yung farmers na binigyan niyo po? Na minumonitor kasi meron kaming monthly report ng planting at saka harvest. Hindi kasi yan pwedeng hindi i-monitor dahil kapag may monthly report nga kami, saka pag dumating halimbawa may bagyo, hindi ka pwedeng mag-report ng damage kapag hindi mo siya naitanim sa report. So kailangan talaga ma-monitor ng technician kung naitanim mo hindi. Kasi wala kami pagbabasihan ng report, hindi namin. So, kapag naman po, di ba po, nakaalis po yung mga tayo sa malalawak na rin. So, meron din po ba kayo parang program po about sa mga naalis nila? Or sila na lang din po isang nabenta? Sa ngayon meron, pero hindi pa ganun kalaki yung pundo namin. Ang munisipyo, ang muna ni Mayor Mike at Vice Mayor Tiso, meron tayong program na malasakit sa magsasaka. Ito ay yung programa na kapag ang presyo ng palay ay bumaba, ang presyo halimbawa 15 pesos per kilo, ang gagawin ng munisipyo, bibilhin yung palay, pag depende sa classifier, pwedeng madagdagan ng 2 piso, 150 piso o 50 centavos per kilo. Depende sa klase ng palay. So yun ay sa ngayon, meron tayong budget na parang 2.8 million para ibili ng palay sa daring kanihan. Ay, regarding po pala sa, binhi at yung mga punda lang po binibigay. Wala po bang cost? Meron kaming yung foliar fertilizer, naninigay din kami yan. Tsaka insecticide. Pero meron pala kami insecticide yung organic para doon sa mga organic practitioner. Organic practitioner. Yan lang po yung tanong namin. So, maraming salamat sa binibigay din namin. Dito, ang pagsasaka ay tradisyon at pag-asa. Sa organikong pamamaraan, inaalagaan nila ang lupa at kinabukasan. Kalabaw ang kanilang katukatulong sa pagsasaka na simbolo ng lakas at tiyaga, at sa bawat pagdaloy ng pawis may pamilyang umaasa.